Patungo pa lang kami, sinubok na agad kami ng kalikasan. Sa daan pa lamang, nagkalat na ang mga basura, mga plastik, mga bote sa gilid ng kalsada, na para bang ipinapakita ng paligid kung gaano kalaki ang ating naging kapabayaan sa kalikasan. Sinimulan naming maglinis sa tabing dagat. Ang bawat bote na pinulot namin tila simbolo ng pag-asa na muling magiging malinis at buhay ang dagat. Habang nagkakatuwaan at nagtutulungan, unti-unting luminis ang paligid. Ang mga alon ay tila mas banayad, parang nagpapasalamat. Pagkatapos ng ilang oras, nakapuno kami ng mga bote. Sa halip na itapon, ginamit namin ito upang gumawa ng trash bin mula mismo sa mga bote na aming nakolekta. Iniligay namin ito malapit sa dalampasigan bilang paalala sa lahat ng pagiging makakalikasan ay nagsisimula sa simpleng disiplina at malasakit. Ang kalikasan ay hindi kailangan ng tao para mabuhay. Ngunit ang tao ay kailangang alagaan ng kalikasan upang patuloy na mabuhay. Akala namin madali lang ang tumulong. Pero sa ilalim ng init ng araw at sa pagod ng paglalakad, doon namin naramdaman hindi pala ganun kadali ang maging makatao. Naghanap kami ng matutulungan, ngunit karamihan ay tumatanggi sa aming tulong. Pero hindi kami sumuko. Hanggang sa nakilala namin si nanay. Ang mabait na nagbebenta ng fishball. Hinayaan niya kaming tumulong magbenta. Dito namin naramdaman ang pangalawang hamon, ang pagtawag ng customer. Minsan, naiiya sila, minsan tumatanggi, pero marami rin ang bumili. Halos maubos ang paninda ni nanay. At sa ngiti niyang puno ng pasasalamat, doon namin nakita ang tunay na saysay ng pagtulong. Sa huli, nagbigay kami ng kaunting tulong at regalo. Isang simpleng paraan upang magbahagi ng kabutihan. Hindi kailangang malaki ang tulong para maging makabuluhan. Ang mahalaga, bukal sa puso at taos sa layunin. Dahil ang pagiging makatao, nagsisimula sa malasakit. Hindi nga may pagkakalang ang buhay probinsya ay napakasaya at payapa. Nababalutan ito ng mga berdeng pananim at matatayog na mga puno. Sa pagpunta namin sa munisipalidad ng Aringay, nakilala namin si Uncle Diosdado, isang may-ari ng pananiman at siyang nagpapakita ng bawat proseso ng mga palay. At nakilala din namin si Uncle Rodolfo, isang magsasaka at siyang kasalukuyang nagpapagatas ng kalabaw. Sinubukan namin ang kanyang ginagawa. Nakakangalay ang magpagatas ng kalabaw. Sinubukan pa namin ang ibang gawaing probinsya gaya ng pagsasaka. Pagpunta pa lamang sa lugar kung saan magsasaka ay napakahirap na para sa tulad namin hindi sanay sa ganitong gawain. Maaraw, maputik, madulas, masakit sa paa ang mga damo sa daraanan. Ngunit, paano pa kaya para sa kanilang laging babad sa araw at nakayuko para lamang magkapera at may maipakain sa kanilang mga pamilya? Depende ay. Pero pag pang sariling pagkain lang, sasapat naman siguro. Pero pag yung pang-aral ng mga bata, hindi na talaga. Kagaya ng pang-tuition, gano'n. Tapos alawan, hindi talaga. Oo, hindi dyan. Ang nalawlaw at italtalon niya masyang tao. Hindi adamos pa na. Yung mga Basta mataltalunan na ako, nagkakuran. Nagkitagtalong kami lang na kung aming sarili. Lakada ta puno kung pa man kung ti puno ano sila balas ti kung ti farmers kan ti pamamagaston.
Ang bote ay paalala na alagaan ang kalikasan. Ang fishball ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa at ang butil ay kumakatawan sa pagmamahal sa bayan. Lahat ng ito ay pagsasabuhay ng pagiging makadiyos dahil sa bawat mabuting gawa na ipapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa mundo.